Alam ninyo, meron tayo sa Pilipinas na House of the Senate, bahay ng mga Senado. Yung bahay ng mga Senado natin ay magulong-magulo ngayon. Nagpapalit ng tagapanguna. Ang minority ngayon, bukas majority. Ang majority ngayon, bukas minority. Napakagulo ng ng bahay ng mga senador natin ngayon sa kasalukuyan. Pero kung gaano kagulo ang bahay ng mga senador natin, gano'n naman ang napakaayos na ginawa ng Diyos na kanyang bahay ang tabernakulo. Sapagkat siya mismo ang nagdisenyo nito at itinindig ayon sa kanyang sariling disenyo at ito ay napakaayos talaga. At ang presensya niya ay tumatahan sa kanyang tabernakulo. Matatagpuan natin yan sa aklat ng Exodo, katapusan ng Exodo at Levitico sa Lumang Tipan. Sa ating magiging serye sa pasimula sa umagang ito, mag-aaral tayo ng serye tungkol sa aklat ng Levitico sa Lumang Tipan. Tuwing Sabado, meron kami sa ganap na 3:00 na Bible study. Ang pamagat ay The Survey of the Bible. Nandito na kami, natapos lamang namin nung Sabado yung aklat ng Levitico. At napakaganda ng aklat na ito na makikita natin sa aming pag-aaral. Nagningning ang ating Panginoong Hesukristo sa aklat na ito. Marahil, ito yung pinaka-ayaw mong basahin sa salita ng Diyos. Yung binasa natin kanina sa Kapitulo 1, ang hirap basahin ng mga, paano ba naman yung mga handog, pinuputol-putol, sinusulo, napakalupit ika nga. No? Parang hindi nating makuhang basahin ang ganitong mga talata. Yun yung maaring inyong damdamin dito. Very complicated ang mga handog sa aklat na ito at tila mahirap. At siguro, pinaka hindi na-appreciate na aklat ng Lumang Tipan. Kanya ang tanong ko sa inyo, binasa nyo na ba ng seryoso ang aklat ng Levitico? Ang objective ko sa ating serye ay upang atin pong makita ang ganda ng aklat na ito. Pero higit sa ganda ng aklat na ito, gusto kong makita natin ang kagandahan ni Hesukristo sa aklat na ito. Dahil naniniwala tayo na ang buong kasulatan ay nakikita si Kristo. We see Christ in all the Scriptures. Ito ang nais kong ipakita sa inyo. Ang usapin dito sa aklat ng Levitico yung papaano yung mga hindi banal na mga taong makasalanan, ay lalapit sa Diyos na sakdal ang kabanalan, na hindi sila babagsakan ng puot ng banal na Diyos sa kanilang mga kasalanan. Yan po ang pinakapangunahing tema ng aklat ng Levitico. Kaya yung matatagpuan natin sa key passage dito sa aklat na ito, kung bubuksan nyo sa Kapitulo 11 ng Levitico, versikulo 44 at 45, ito po ang sinabi, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos, kaya't pakabanalin ninyo ang inyong mga sarili, at kayo'y maging banal, sapagkat ako ay banal. Huwag ninyong durungisan ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng anumang umuusad sa ibabaw ng lupa. Yun ang mensahe. Sabi ng Panginoon, ako'y banal, kaya dapat kayo na aking mga tinubos ay maging banal din. Papaano gagawin ang bagay na yan? Dalawang bagay. Ang usapin tungkol sa papaano makalalapit ang hindi banal sa banal na Diyos.
Ang una matatagpuan natin sa aklat na ito mula Kapitulo 1 hanggang Kapitulo 16. Papaano tatanggalin ang kasalanan ng mga unholy people? Yun yung laman ng unang bahagi ng aklat na ito. At ang pangalawang bahagi naman mula sa Kapitulo 17, papaano mapapanatili ng mga tinubos ng Diyos ang kabanalan sa kanilang buhay. Dalawang katotohanan ang tinatalakay sa aklat na ito. Paano tatanggalin ang kasalanan ng mga tao? Sa pamamagitan ng mga handog ng mga saserdote. Papaano magpapatuloy ang isang banal na kalalagayan sa banal na presensya ng Diyos. Yun ang matatagpuan natin. Kung sa theology, tinatawag natin yan ang buhay ng pagbabanal, the life of sanctification. Magpapatuloy iyan. At yan ang makikita natin sa aklat na ito. Tingnan natin muna, dahil tayo magpapasimula ng aral natin sa aklat na ito. Ang aklat ng Levitico ay nagsisimula ito kung saan nagtapos ang aklat ng Exodo. Parang Genesis din yan at Exodo. Nagsisimula ang Exodo kung saan natapos ang Genesis. Kasi ang Pentateuch, ang 5 unang aklat, ay isang aklat lang yan. Na buo yan, pero hinati-hati yan sa 5 lamang. Ngayon, makikita natin dito, doon sa katapusan ng aklat ng Exodo, kung may Biblia kayo, makikita ninyo, napakahigpit ng bilin ng Diyos sa huling kapitulo na ititindig nila ang tabernakulo at lahat ng laman ng tabernakulo ayon lamang sa instruction, ayon lamang sa utos ng Diyos. Hindi sila pwedeng gumawa ayon sa kanilang sarili. At yun ang dapat nilang gawin. At ginawa nga nila yun. Sinunod nila ang bawat detalye ng disenyo ng Panginoon para sa tabernakulo. Kaya doon sa versikulo 33, yung katapusan, sinabi doon, gayon tinapos ni Moises ang gawain ng pagtitindig ng tabernakulo at lahat ng laman noon at tinupad ng may katapatan ayon sa lahat ng utos ng Diyos. At alam ninyo ang naging resulta noon sa kanilang katapatan sa pagsunod sa lahat ng utos ng Diyos sa pagtitindig ng tabernakulo. Ang kalwalhatian ng Diyos ay bumaba sa kanyang bahay, ang tabernakulo. Ang presensya niya ay nakita na malas dito sa kanilang itinandig na tabernakulo. Versikulo 34 ng Exodo, Kapitulo 40. Pagkatapos ay tinakpan ng ulap ang toldang tipanan at pinuno ng kalwalhatian ng Panginoon. Pinuno ng kalwalhatian ng Panginoon ang tabernakulo. Ganon yung naging bunga ng katapatan nila. Ang Diyos na lugod, na tumahan sa kanyang bayang hindi karapat-dapat. Ang presensya niya ay nais ng Diyos na maranasan nila dito sa itinindig na bahay ng Diyos, ang tabernakulo. Ngunit makikita natin dito na habang ang kalwalhatian ng Diyos ay bumaba, ang Shekinah glory ng Diyos ay bumaba sa kanyang tahanan sa tabernakulo. Ang kanyang kabanalan ay naroon sa tabernakulo. Dito makikita natin, walang sino man ang maaaring lumapit, pumasok sa banal na presensya ng Diyos. Si Moises, na propeta ng Diyos, na siya ay sa Mount Sinai, mismong bumaba ang kalwalhatian ng Diyos sa kanyang mukha at nakita ng buong Israel. Pero dito sa tabernakulong ito, walang pwedeng lumapit. Kabilang na si Moises
Yan ang sinabi sa versikulo 35. At si Moises ay hindi makapasok sa tabernakulo ng kapisanan sapagkat lumagay sa ibabaw ni Yaon ang ulap at pinuspos ng Panginoon ng kalwalatian ang tabernakulo. Yan ang sasagutin ng aklat ng Levitiko. Kung si Moises hindi pinayagan sa kanyang sarili na pumasok, papaano makakapasok pa ang sino mang tao sa banal na presensya ng Diyos? Yan ang tutugunin ng aklat ng Levitiko. Ang Diyos ay nagtakda ng mga saserdote, magiging tagapamagitan at mga handog para sa pag-aalis ng kasalanan upang ang mga hindi karapat-dapat ay maaari nang lumapit sa banal na presensya ng Diyos. Napakahalaga na makita natin ang bagay na yan. Gusto ko rin tignan natin sa pasimula na itong aklat ng Levitiko ay lapit ng relasyon nito sa bagong tipan. Ang Panginoon doon sa Mateo 8:4, ginamit niya yung pinagaling niyang ketongin. Doon sa Levitiko 12, 13, 14, may kinalaman yon kung paano yung ketongin na isang tinatawag na ceremonially unclean. Kapag siya na ay nalinisan, gumaling, ipipresenta siya doon sa sacerdote, sa high priest, at yung high priest ang magdideklara na malinis na. Itong isang dating ketongin, nalinis na, pwede na siyang lumapit. Kanya nung pinagaling ng Panginoon doon sa Mateo 8:4, ang isang ketongin, sabi niya, pumunta ka doon sa pare. Ipakita mo na ikaw ay isa ng malinis ayon sa mga utos na ibinigay kay Moises. Kaya mismo ang Panginoon, ipinagtibay niya ang mga utos ng Diyos tungkol sa paglilinis dito sa aklat ng Levitiko. Pero makikita natin dito na kung merong Levitiko sa lumang tipan, ang counterpart niyan sa bagong tipan, anong aklat? Ito yung Syria ni Pastor Jaire. Kanya inisip ko dahil ang gara ng pagkakapaliwanag ni Pastor Jaire sa aklat ng Hebreo, sabi ko, mas ma-appreciate natin tong ganda ng Hebreo kung lalo natin titignan ng malalim ang aklat ng Levitiko. Kasi ang ugat ng aklat ng Hebreo ay nandito sa aklat ng Levitiko. Kung papaano na ang mga tinawag na kopya, yung mga anino, yung mga tipo na nandito tungkol sa pag-aalis ng kasalanan at sa saserdote na naghahandog para sa pag-aalis ng kasalanan, ay nandito sa aklat ng Levitiko. Si Jesus ang tunay na walang hanggang saserdote na naghandog ng kanyang minsanang sakripisyo ng kanyang sarili na walang anumang bahid ng dungis na sukat na ikinaalis ng kasalanan ng lahat ng mananampalataya walang hanggan. Tanggal ang kanilang mga sala. Kumbaga, inihahambing ang bagay na ito sa isang paghahalimbawa sa pagtatayo ng isang bahay. Gagawa muna yan ng plano. Doon sa plano, nandoon ang napakagandang bahay. Pagkatapos, ititindig ito. At pag naitindig na yung magandang bahay na ayon sa plano, natupad na ang mga nandoon sa plano. Ang Levitiko, yung napakagandang plano. Yung tunay na bahay, ang Hebreo. Kaya kung gusto nating higit na ma-appreciate, hangaan yung bahay na nakikita natin, tumingin tayo sa plano sapagkat inihahayag doon ang ganda ng tunay na bahay. Yun po ang makikita natin. Makikita natin ang kagandahan ng aklat ng Hebreo na nakatindig na natupad na mga ipinakita pa lamang dito sa aklat ng Levitiko. Pag pinaghambing natin yon,
kung papaanong ibinigay ng Panginoon ang probisyon para sa lumang tipan dito sa Levitico, kung papaano sila makalalapit sa banal na Diyos na mga makasalanan. Pinakikita sa atin sa bagong tipan ang higit na mas nakapag-aalis ng kasalanan na handog. Itong handog ni Jesus para sa atin sa bagong tipan. Kanya, yan ang ating makikita dito sa aklat ng Levitico. Ang Levitico ay nandoon, naging pakinabang yon para sa bayang Israel. Pero pansamantala lang yon. Sapagkat kinakailangan nilang gawin paulit-ulit yon. At ang mga saserdote, pag namatay, kailangan sumunod ang mga saserdote sa lahi ni Aaron. Pero sa Panginoong Hesus, siya yung walang hanggang saserdote na naghandog ng kanyang handog minsan lamang. Ngayon, sa pasimula ng pag-aaral natin sa aklat ng Levitico, ay gusto ko muna bilang panimula ay tunghayan natin ang mga napakadakilang tema ng aklat na ito. Bago tayo dumako sa ating exposition mismo ng salita ng Diyos dito sa Kapitulo 1, titignan natin ang lahat ng mga iba't ibang uri ng mga handog. Pero yung mga tema ng aklat na ito, mahalaga muna na maintindihan natin. Ang unang tema nito ay ang tema ng pagsamba. Ano ba ang pagsamba na nandirito? Sapagkat ang aklat ng Levitico ay tungkol sa pagsamba. Paano makapagsasamba ang mga taong makasalanang hindi maaaring tumindig sa banal na presensya ng Diyos? Ang pangalawang tema dyan ay ang kabanalan ng Diyos. Titignan din natin yan. Yan ay napakahalaga sa aklat ng Levitico. Ang pangatlong tema dyan ay yung handog na walang dungis. Napakahalagang maintindihan natin bakit ang handog kailangang walang dungis para mag-alis ng kasalanan. Sa umagang ito, gusto kong tingnan natin yung unang tema lang. Matagal-tagal lang serye natin. Huwag kayong mawalan ng pasensya. Tingnan muna natin ang tungkol sa usapin ng pagsamba na siyang sentro dito sa aklat ng Levitico. Alam ninyo, ang ating Diyos, itong aklat ng Levitico ay ibinigay ng Diyos para sa mga taong tinubos niya na mula sa kanilang pagkaalipin sa Ehipto. Kaya makikita natin ang intensyon ng Diyos kung bakit ibinigay niya ang aklat ng Levitico. Hindi para sila maligtas, kung hindi para magpatuloy ang kanilang pagdanas ng presensya ng Diyos sa kanilang buhay, sa kabila ng kanilang patuloy na mga kasalanan. Paano magpapatuloy na maranasan ang presensya ng Diyos sa bayang Israel? Tinubos niya ang bayang Israel para sa isang layunin upang siya ay sambahin. Yun yung napakahalagang dapat natin tignan dyan. Ibinigay niya yung elaborate trappings ng lumang tipan, ng tabernakulo, upang sila'y makalapit sa pagsamba sa Kanya. Pero mga kapatid, sa atin ngayon, ang aklat ng Levitico ay nagsisilbing paalala sa atin. Meron na tayong isang handog at saserdote na nakaupo sa kanyang luklukan sa langit. Na tayo'y pwedeng patuloy na makaranas ng presensya ng Diyos na hindi pinarurusahan dahil sa minsanang sakripisyo ng ating Panginoon. Kaya ang aklat ng Levitico nagtuturo sa atin, i-fix natin ang ating mga mata kay Jesus. Higit sa mga paraan na ibinigay sa lumang tipan dito sa Levitico, meron tayong natatanging paraan na pwede tayong tumindig sa banal na presensya ng Diyos.
dahil sa minsang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Now, kapatid, isang tinubos ni Jesus. What is your first duty? What is the chief end of man? Ayon sa ating katekismo. To glorify God and enjoy Him forever. Ibig sabihin, kung ikaw ay iniligtas, hindi ka para magpayaman, magpakasaya sa mundong ito sa iyong sarili. Ang iyong pangunahing layunin, i-glorify mo siya. Sambahin mo siya sa iyong buhay. Kanya niya iniligtas ang bayang Israel upang sila'y matutong sumamba. Kaya tayo tinubos ni Jesus ay upang matutong sumamba muli sa Kanya. Yan ang ating pangunahing tungkulin sa ating banal na Diyos. Kaya ang tanong ko sa iyo sa umagang ito, ano ang nagtutulak sa iyo? Ano ang nag-uudyok sa iyo na sa bawat araw ng Panginoon ay kailangan mong pumarito sa sambahan ng Diyos upang sumamba sa Kanya? Ano nagbibigay sa iyo ng kasiyahan at kagalakan sa iyong pagparito tuwing araw ng linggo? Gaano mo pinapahalaga ng pagsamba bilang isang tinubos? Yan ang gusto kong ating pakaisipin diyan. Sinabi ni John Stott, itong sinabi niya, ang mga Kristiyano naniniwala sila na ang tunay na pagsamba ang pinakamataas na hangarin ng isang mananampalataya, ang pinakamarangal na gawain ng isang mananampalataya na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, pwede niyang gawin. Kapatid, pwede kang sumamba ng ganitong uri ng pagsamba. Anong layunin ng pagsamba natin tuwing linggo? Masaya nakikita natin ang bawat isa. Minsan nagsasalo-salo tayo sa tanghalian. Masayang kumakain sama-sama. Minsan meron tayo mga meal fellowship na masaya din yon. Pero ang pinakapangunahing goal o objective bakit tayo sumasamba ay upang i-enjoy natin ang malwalhating presensya ng Diyos. Yung bang iyong iniisip ngayon nung pumarito ka? Gusto mong maranasan ang pagbaba ng kalwalhatian ng Diyos sa ating pagsamba. Sa iyo bang pagsamba, iniisip mo, gusto kong isipin ng aking Panginoon. Gusto kong punuin ang aking isipan at puso ng kadakilaan ng Panginoon. Gusto kong mapuno ng Kanyang kahabagan, ng Kanyang pag-ibig, ng lahat ng Kanyang katangian upang ako'y magpuri at itaas siya na siyang karapat-dapat na sasambahin ko siya kung gaano siya kahalaga sa akin. Yung bang iyong ipinunta sa umagang ito, gusto mong isipin, punuin ang iyong isip ng napakataas, ng napakadakilang mga katangian ng Diyos ngayon. Alam ninyo, ang salitang worship galing niya sa Old English word, worship. Ang ibig sabihin niyan, sinasamba ang Diyos ayon sa kanyang kahalagahan. Worshiping God according to His worth. Yan yung binasa natin kanina sa Revelations 4:11. Ikaw ay karapat-dapat, O Panginoon, na tumanggap ng lahat ng kalwalhatian, ng karangalan at kapangyarihan. Kasi siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Siya ang Diyos na may hawak ng lahat ng bagay. Siya ang Diyos na nagliligtas ng mga makasalanan. Kanya, karapat-dapat siya na ating sambahin. Ang Diyos na ito, na banal. Nilalapitan natin yan ng may buong paggalang, pagpapakumbaba. Alam niyo kung minsan, ito yung palagi kong
pinapaalala sa ating lahat na mananamba. Palagi kong pinapa-announce doon sa media team, sabihin nyo na, tumahimik na sila, maganda na sila dahil lalapit na sila sa banal na Diyos sa pagsamba. Pero ang iingay nyo, hindi kayo naghahanda. Yung mga taong gustong manahimik pansamantala upang maghanda, hindi makapaghanda dahil hindi kayo humihinto. Kailangan ba linggo-linggo ipaalala sa inyo na lumalapit kayo dito sa maluwalhati at banal na Diyos? Kailangan bang palagi kayong sabihan, tumahimik muna kayo sa harapan niya? Sana automatic yan. 15 minuto bago kayo sumamba, manahimik, manalangin, magbasa. Yung kwentuhan mamaya na. Alam ko, gustong-gusto niyo makipagkwentuhan. Pero mamaya na yon. Ang una dito, ang pagsamba sa ating Diyos. Sana ay pakaisipin natin yon. Sa iyo bang pagsamba sa umagang ito, inihanda mo ang iyong puso, ang iyong sariling katawan at ang iyong isip. I-engage mo sa pag-awit. I-engage mo yung tinig mo sa pag-awit. Yung kaluluwa mo sa pananalangin. Yung pakikinig ng kanyang salita at pangangaral ng kanyang salita. Yung ba ang ipinunta mo rito sa umagang ito? Sumamba sa kanya. Ang key text natin dito sa aklat ng Levitico ay matatagpuan yan doon sa Kapitulo 26, versikulo 11 hanggang 13. Dito yung pangako ng presensya ng Diyos sa kanyang bayan sa kahuli-hulian ng Levitico. Sinabi doon sa versikulo 11, at ilalagay ko ang aking tabernakulo, ako'y tatahan kasama ninyo, sa gitna ninyo, at hindi ko kayo kapupuutan. Napakaganda, di ba? Pangako ng Panginoon. At lalakad ako sa gitna ninyo, at ako'y magiging inyong Diyos, at kayo'y magiging aking bayan. Ako ang Panginoon ninyong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto, upang huwag kayong maging mga alipin nila, at sinira ko ang mga kahoy ng inyong pamatok, at pinalakad ko kayo ng mga ulong matuwid. Pinalaya sila ng Panginoon. At dahil sila'y pinalaya, anong pangako ng Panginoon? Ang aking presensya ay sasama sa inyo. Ako ay mananahang kasama ninyo. Ako ay sasambahin ninyo na inyong mararanasan ang aking presensya. Tinubos niya ang bayang Israel dito sa isang layunin upang siya ay sambahin at i-enjoy ang kanyang banal na presensya. Mananahan akong kasama ninyo at hindi ko kayo kapopotan. Ang isang napakahalagang aral dito sa atin sa talatang ito. Ang Diyos natin, He desire to dwell among His people. Gusto niya na ang kanyang bayang iniligtas ay makasama niya. Maranasan niya ang kanyang pagsama sa kanila. Maranasan niya ang kanyang presensya sa kanila. Alam naman ninyo ang nangyari tungkol sa pagsamba. Ang pagsamba ay isang creation ordinance yan. Ibinigay ng Panginoon yan kay Adan at Eva, ang unang magulang natin. Doon, meron ng pagsamba sa Garden ng Eden. Sa panahon na wala pang kasalanan na tinatawag na state of innocence. Nilikha niya ang tao bilang manggagawa at mananamba. Sabi niya, 6 na araw magtatrabaho ka, 1 araw ikaw ay magpapahinga. Ang ibig sabihin, magsasamba ka sa akin. Hindi naman 1 araw lang, buong araw, buong linggo, sila'y sasamba. Pero itinakda ng Diyos ang bukod tanging araw para sila'y sumamba. Kaya dito sa Garden ng Eden, nakikita natin ang elemento ng isang tunay na pagsamba. Binigyan si Adan ng isang lugar. Sacred place ang Eden. Perfect place. Walang kasalanan doon. Binigyan siya ng
Si Adan ay isang walang kasalanan na tao. Hindi niya kailangan ng tagapamagitan para lamang makalapit sa Diyos na banal. Dahil wala naman siyang kasalanan, siya ay isang saserdote sa kanyang sarili mismo doon. Dahil hindi niya kailangan ng tagapamagitan. At merong batas na iniukit ng Panginoon sa kanyang puso. Kaya doon pa lamang makikita natin, nilikha ng Diyos ang tao upang sumamba, upang mag-enjoy sa kanyang presensya. Ngunit alam natin, nang bumagsak sa kasalanan ng tao, ang pagsamba na yan ay nasira. Hindi na ganon kagaya ng wala pang kasalanan ang pagsamba. Never the same again. Yun yung makikita natin. Ang unang nakita natin yung access sa Eden, nawala. Naglagay pa ng bantay ang Panginoon. Hindi na sila makakabalik sa banal na lugar. Ang presensya niya ay hindi na nila mararanasan. Hahanap-hanapin nila yon pero hindi nila matatagpuan. Kaya ito na yung panahon, simula nang bumagsak sa kasalanan, panahon na ang Diyos ay gagawa ng paraan upang ang taong nahiwalay sa Kanya ay ibabalik niya. Upang muli silang makapanamba at maranasan ang Kanyang banal na presensya. Tinawag niya ang mga patriarka mula kay Abraham, ang mga propeta. Yan ang makikita natin upang ihanda ang katanggap-tanggap na pagsamba. Dito makikita natin ang mga tao, dahil siya'y nilikha na isang mananamba, hindi naman nawala sa kanya yon. Kanya nga, ang mga tao, ang problema, ang nais niyang sambahin yung nilikha, hindi yung lumikha. Yan ang maliwanag sa Roma 1. Imbis na sambahin yung lumikha, ang sinasamba nila yung mga nilikha. Yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, hindi totoong wala silang Diyos. Kasi ang Diyos nila, yung kanilang paniniwalang walang Diyos, yun ang sinasamba nila. Meron silang Diyos. At ang bawat tao, merong idolo sa puso. Ang kanilang dinodiyos kayamanan, kapangyarihan, lakas sa mundong ito. Kaya makikita natin na ang tao ay likas na mananamba. Kaya lang dahil sa kasalanan, nalihis ang pagsamba. Kaya nga nang pumunta si Pablo sa Atenas, sa mga gawa, Kapitulo 17, dumaan siya doon sa versikulo 16. Nangilabot si Apostol Pablo Kasi nakita niya napakaraming dambana ng mga idolo doon. Hindi ka ba kinikilabutan pag nakakakita ka ng mga dambana, ng mga Diyos-Diyosan? Galing ako sa isang relihiyon na sanay sa mga Diyos-Diyosan. Nung naging Kristiyano ako, at tuwing makakikita ako lalo na ng mga life-size na mga idolo, kinikilabutan ako. Bakit nila ginagawa yon? Pero yon ang makikita natin. Nang makita ni Pablo, kinilabutan talaga siya. Dahil sa paniniwala, pagiging relihiyoso, mali nga lang ng mga taga-Atenas. Kaya ginamit niya yung isang dambana na nakalagay sa Diyos na hindi nakikilala. Ito ang pakikakataon upang ipakilala ko sa inyo ang tunay na Diyos. Ang lumikha ng lahat ng bagay. Pagkatapos sa kahuli-hulihan ng kanyang sermon sa Atenas, nandito ang anak ng Diyos, si Kristo. Ang sino mang magsisisi ay mapapatawad sa kanilang kasalanan at manunumbalik sa tunay na Diyos. Yun ang mensahe na makikita nating palagi. Kaya dito sa bundok ng Sinai, tinawag niya ang bayang Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto upang maging isang komunidad na matututong sumamba muli sa Kanya. Yun yung makikita natin dito. Binigay niyang tabernakulo, ang bahay ng Kanyang banal na presensya. Doon siya mananahan.
Ibinigay niya ang mga tagapamagitan, ang mga saserdote mula sa angkan ni Aaron, mga tagapamagitan na maghahandog ng mga handog at yung detalye ng iba't ibang mga sakripisyo, mga handog para sa pag-aalis ng kasalanan. Kaya napakaliwanag, hindi ba? Gusto ng Panginoon na ang kanyang mga tao ay muling manahan ang kanyang presensya. Napakabuti ng Diyos. Kung tutuusin, mula nang ang tao'y nagkasala, itapon niya na lahat yan sa walang hanggang kapahamakan, malayo sa Kanya. Pero hindi yun eh. Sa simula nang bumagsak ang tao sa kasalanan, yung Kanyang gagawin sa kasaysayan, ibabalik niya itong mga taong naligaw sa Kanyang sarili upang ibalik sila sa Kanyang presensya. Gusto ng Panginoon na manumbalik ang Kanyang mga piniling bayan sa Kanyang sarili at maranasan ang Kanyang presensya. At ang Diyos ang gumawa ng paraan, hindi ang tao. Sapagkat ang tao, ang Kanyang paraan, ay lihis sa paraan ng Diyos. Sa talino ng Diyos itong aking ibibigay na paraan. Sa lumang tipan, dito sa aklat ng Levitiko, pansamantala lamang, pero yaan ang paraan para sa kanila na makalapit sa banal na Diyos. Hindi pang permanente yon, pero may pakinabang na sa panahon nila. Dahil nakakalapit na sila sa banal na Diyos, nararanasan nila yung presensya ng Diyos, bagamat pansamantala lamang yun. Hindi tunay na makapag-aalis ng kanilang kasalanan ng lahat ng mga handog na iyon. Paulit-ulit nilang gagawin yun. Ngunit, mga kapatid, ipinangaral ito ni Pastor Jairus sa atin. Higit na meron tayong pribilehiyo ngayon dahil nasa panahon tayo ng katuparan. Sila nandun lang sa mga anino. Nakinamang sila doon sa panahon nila. Pero hindi permanente. May permanente tayong handog at saserdoting walang hanggan. Ang ating Panginoon, nagsimula siyang ipaliwanag yan. Pinaliwanag yan ni Pastor Jaire sa Hebreo 8:5. Sinabi doon na nga nangaglilingkod sa inyo, sa anyo at anino ng mga makalangit na tabernakulo. Gaya naman ni Moises na pinagsabihan ng Diyos nang malapit nang gawin niya ang tabernakulo. Gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa anyong ipinakita sa iyo sa bundok. May pakinabang sa kanila na sundin ang lahat ng habilin ng Diyos kung paano ititindig ang bahay niya. Pero sinabi niya, yun ay anyo, yun ay mga anino lamang sa isang makalangit na tabernakulo. Ang pinasok ni Jesus ay hindi yung pisikal na tabernakulo sa lupa. Ang pinasok niyang tabernakulo ay ang tabernakulong walang hanggan sa langit. Inulit din yan sa Hebreo 9:23-24. Pinaliwanag din yan ni Pastor Jaire. Kinakailangan nga na ang mga anyo na mga bagay sa sangkalangitan ay linisin ng mga ito. Ibig sabihin, may pakinabang yun eh. Sa kanila, kailangan nilang gawin yung mga sakripisyo dito sa tabernakulong pangmundo. Sinabi doon, kinakailangan nga na ang mga anyo na mga bagay sa sangkalangitan ay linisin ng mga ito. Ngunit, ang mga bagay ring ito sa sangkalangitan ay linisin ng lalong mabuting handog kaysa rito. Hinihambing lang, may mas mabuting handog kasi ito yung tunay. Laban doon sa anyo at anino lamang. Sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay. Nakahalintulad lamang ng tunay, paulit-ulit yun, kundi sa talagang langit upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. Kaya, sinabi niya sa Hebreo 10:1 at 11 at 12, sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay.
kailan pa man ay hindi maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog taon-taon sa versikulo 11, at katotohanan ang bawat saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog ng madalas na gayon ring mga hain na hindi makakaalis kailan pa man ng mga kasalanan. Ngunit siya, ang Panginoong Hesus, na makapaghandog ng isa lamang handog patungkol sa mga kasalanan, magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos. Ang bagong tipan ay maliwanag na ipinapakita sa atin. Si Jesus, ang katuparan ng lahat ng mga bagay na ibinigay ng Diyos sa lumang tipan dito sa aklat ng Levitiko, sapagkat siya ang walang hanggang saserdote at minsanang handog para sa kasalanan. Gusto kong tingnan natin ang isang talata na nagpapatibay nganyang katotohanan yan. Buksan ninyo sa sulat sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 4 at versikulo 23. Maiksi lamang ito. Kapitulo 4, ₱23. Subalit dumarating ang oras at ngayon na nga nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ito yung bagong tipan ng pagsamba. Ito na ay pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Ang Espiritu na tinutukoy doon ay ito yung tulad nung sinabi nung babae, saan ba kami sasamba? Doon sa pisikal na templo sa Jerusalem o dito sa Samaria? Alin ba? Sinabi ng mga Hudyo, doon dapat. Pero sinabi ng mga Samaritano, dito. Ay sinasabi ng Panginoon, ang pagsamba sa bagong tipan ay hindi na siya pinangangasiwaan ng pisikal na lugar, pisikal na templo, hindi na siya pinangangasiwaan ng mga seremonya sa pisikal na templo sa lumang tipan. Ito ay sa Espiritu na. Hindi na sa mga pisikal na bagay. At sa katotohanan, ang ibig sabihin, hindi laban sa kasinungalingan o kamalian, kung hindi yung katotohanan sa gamit ni Juan. Ito na yung tunay, ito na yung substance. Laban doon sa mga anino at tipo lamang, ito na yung tunay. Kaya sinabi niya, ngayon, ang mga mananamba ay sasamba na sa Espiritu at katotohanan. Hindi na doon sa templong pisikal. Hindi na doon sa mga bagay na itinuro lamang ng mga pisikal na bagay sa pagsamba sa lumang tipan. Ito na yung katuparan. Ito na yung katotohanan. Nandito na tayo sa bagong tipan ng pagsamba. Yun ang sinasabi niya dito, mga kapatid. Kaya tayo ngayon, magpasalamat. Isipin mo, imagine mo, kung nabuhay ka ng panahon ng Levitiko, para ka lang makalapit sa Diyos, magpapakatay ka pa ng anumang hayop. Tapos yung napakabigat na kakatayin, paduduguin, puputol-putulin, pagkatapos susunugin. Hindi mo na gagawin yun Dahil nagawa na yon ng ating Panginoong Hesus. Yun yung napakaganda para sa atin. Hindi ka na magpapakahirap na mag-alaga ng mga handog ng mga hayop na ingatan mo na walang dungis na mga hayop ang ihahandog mo.
Kasi naihandog na si Jesus na walang dungis para sa atin. Kaya sa panahon ng katuparan, tayo ay napakalaki ng pribileyo. Kung hindi na pala natin kailangan ng mga hayop na yan na ihahandog, hindi na natin kailangan ng human priests. Anong ihahandog ko ngayon? Tapos na yung kay Kristo. Ang sinabi sa atin sa Roma 12:1, kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakahaya-aya sa Diyos na sa ninyong katumpatang pagsamba. Ikaw at ako ay mga mananamba ngayon. Hindi ka maghahandog na ng mga hayop. Ihahandog mo ang sarili mo sa Panginoon. Isang karapat-dapat na handog sa Kanya. Ang iyong buong sarili, iaalay mo sa Kanya. Ikaw na tinubos sa dugo ni Jesus. Tinawag ka niya upang sumamba ng iyong buong pagkatao ngayon. We are saved to worship. Siyempre, ang pagsamba ay privately and corporately. Kailangan sumasamba tayo araw-araw sa Panginoon. Pero bilang isang tinawag na komunidad, corporately, tayo ay nagtitipon-tipon, magkakasama upang sama-samang sumamba sa Kanya na inihahandog natin ang ating mga sarili bilang buhay na handog, nakatanggap-tanggap sa Kanya, mga kapatid. Kaya tuwing dadako tayo dito sa ating sambahan sa araw ng araw ng Panginoon, ihandog mo ang iyong sarili na handog na karapat-dapat sa Kanyang harapan. Huwag tayong maghandog ng mga depektibong handog katulad ng mga itinangging mga handog ng Panginoon sa lumang tipan kasi naghahandog sila ng mga depektibong handog ng mga hayop. Ngayon, anong uring inihahandog mo sa Kanya? Doon sa Malakay, ang isang ikinagalit ng Panginoon sa kanila, naghahandog sila ng mga surplus na handog ng kanilang sarili. Yung bang tira-tira na lang ng kanilang lakas ang ibinibigay nila sa pagsamba. Naubos na ang kanilang lakas sa kanilang kaabalahan sa buong linggo. Pero yung isang araw ng pagsamba, wala na silang lakas. Ibigin natin ang pinakamainam na handog sa Panginoon. Pumarito ka bang handa? Pumarito ka ba na nanalangin, dumaing, Panginoon, sa aking pagsamba? Ipakita mo ang sarili mo sa akin. Ipamalas mo ang presensya mo sa aking pagsamba, kasama ng mga kapwa mananampalataya. Sinabi ni John MacArthur ay ganito, yung source, yung pinagmumulan, karamihan ng problema ng mga Kristiyano ay dalawang bagay lang. Hindi sila sumasamba ng 6 na araw sa kanilang private life, private worship. O kaya, yung isang araw na itinakda ng Diyos na para sila'y magtipon kasama ng mga mananampalataya, ay pinababayaan din nila. Yan ang ugat ng lahat ng problema, karamihan ng problema ng mananampalataya. Hindi nila nakikita ang ganda ng pagsamba sa Kanya. Araw ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Handa sa pagsamba. Mga kaibigan, itong aklat ng Levitiko ay para sa mga niligtas na ni Jesus. Para sa mga tinubos na ni Jesus.
Kaya nga sa bawat mananampalataya dito, napakaganda nito eh. Para sa iyo ito, upang mapanatili na ikaw ay makalapit sa kanyang banal na presensya. Tuloy-tuloy, hanggang makarating ka sa langit, sa piling ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit, ikaw, na wala kay Kristo, talaga hindi para sa iyo ang aklat ng Levitiko. Wala kang pasisimulang paglapit upang tanggapin niya na handog sa Kanya. Linggo-linggo ka man pumunta rito. Kung wala ka kay Kristo, ang iyong handog ay walang kabuluhan. Kailangan mo ngayong lumapit kay Kristo upang maging kabahagi ka ng mga tinubos na maaari nang lumapit sa Kanya sa pagsamba araw-araw, linggo-linggo, araw-araw at tuwing linggo sa nagkakatipon ng Kanyang bayan. Nakikiusap ako sa iyo, huwag kang manatiling hiwalay sa Diyos na ito, sapagkat kung mananatili kang hiwalay ngayon sa Kanya, magiging hiwalay ka sa Kanya hanggang sa walang hanggan. Magdurusa ka, walang Diyos sa walang hanggan. Kaya lumapit ka sa Kanya ngayon upang makita mo ang ganda ng Levitiko para sa lumalapit kay Jesus na siyang natatanging handog na walang dungis at nag-aalis ng mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, muli kami nagpapasalamat sa iyo sa mga paalala mo tungkol sa pagsamba. Tinubos mo ang bayang Israel para sa isang layunin na sila'y sumamba. Pagsambang nawala, nasira dahil sa kasalanan. Pero sa iyong biyaya, ikaw mismo ang gumawa ng paraan, nagplano upang ang makabalik sa iyo ang taong nahiwalay. At mula dito sa iyong tinubos na bayang Israel, nilayan mo na sila'y makadako sa iyong banal na presensya sa tabernakulo at sa pamamagitan ng mga handog na pang-alis ng mga kasalanan. Bagamat yun ay pansamantala, naging pakinabang sila na maaari silang lumapit sa iyong presensya. Ngunit kami ngayon, Panginoon, salamat po, salamat. Dahil hindi pansamantala ang pribilehyo ng paglapit namin sa iyong presensya. Ito'y permanente at walang hanggan dahil si Jesus ang aming walang hanggang saserdote at ang kanyang minsanang handog ay nag-aalis ng aming mga kasalanan magpawalang hanggan. At turuan mo kami, Panginoon, na sa panahon naming hindi na namin kailangan ng mga hayop na ihahandog, na maihandog namin ang aming mga sarili bilang buhay na handog sa iyo. Handog na katanggap-tanggap sa iyo, Panginoon. Turuan mo kami na sumamba, na may handang-handog ng aming sarili sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang. Ang aming pananabik na una naming tungkuling sambahin ka kasama ng iyong bayan ay dangang kung minsan ay hindi namin kinasasabikan. Kaya kami po'y naninikluod sa iyo ngayon. Turuan mo kami na magkaroon ng pananabik sa iyong araw upang kami ay magsama-samang sumamba. At si Jesus ay palaging maging sentro ng pagsamba namin dahil sa kanyang ginawa ay patuloy kaming makalalapit sa iyong banal na presensya. May mga kaibigan kami dito, bata, matanda, anumang edad, Panginoon, nakalulungkot sapagkat ang mga ibinigay mong mga paraan na maka-enjoy ng iyong presensya dito sa Lumang Tipan ay hindi para sa kanila kung wala sila kay Jesus. Kaya ang una sa lahat, ang dalangin namin, itubusin mo sila, iligtas mo sila, Panginoon, upang sila rin ay makinabang ng handog ng aming Panginoong Jesucristo na sila'y makalalapit ng katanggap-tanggap at hindi na mahihiwalay sa iyo sa hanggang sa walang hanggan. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa umagang ito. Ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.